Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa panibagong episode ng Behind the Boom. Kasama ko ngayon si Ginoong Mark Batts mula sa Tow Industries. Mark, kumusta ka? Ayos naman ako, salamat. Kilala ang Pepes bilang alamat sa towing sa West Coast dahil matagal na kaming nagsimula at isa kami sa pinakamalaki. At si Mark, halos ganun din. Hindi ikaw nagtotow pero nabibenta ka ng tow truck, tama? Nagbebenta ako ng mga tow truck. Ang pangalan ko ay Mark, apelido ko ay Bats. Ang negosyo ko ay Tow Industries. Kami ay malaking dealer ng towing at transportation equipment sa Los Angeles at isa sa malalaking customer namin. Isa sa mga paborito naming customer ay ang Pepes Towing. Si Mark ang nagbenta sa amin ng Hulk 2.0, Hulk 1.0, Big Flipper at halos lahat ng chuck dito. Lahat ng chuck. Malaking tagahanga talaga ako ng mga tao sa Pepe. Nang magkita kami sa Vegas Tow Show, ito ang tropeo. Salamat sa lahat na nanonood. Hawak ko ngayon ng Best in Show na tropeo. Ito ang tropeo ang gusto mo mapanalunan dahil sa hindi ko alam na dahilan, parang lahat ng tao ay binigyan ng tropeo. May Best in Show, Best Rotator, Best Wrap, kung ano-anong best ningiti, Best Headlights. Marami silang pinamigay, alam ko, pero sa'yo, napunta ang malalaking kategorya. Alam kong Best in Show talaga ang gusto mo, kaya malaki ang pagkilala ko sa ambag mo rito, Mark. Di ko alam kung nakita mo na, mabigat pare. Hindi ko pa ito nakita ng malapitan. Maganda, di ba? Oh. Legit talaga ito. American Towman? Best in show. Oo, tumampok talaga ang track mo. Kahit saan ka mapunta sa mga freeway, lahat ng tow truck na may wheel lifts sa flatbeds, may Tow Industries na mud flaps. Sinusubukan talaga namin, di ba? At siguro bilang paraan ng marketing, alam mo yon, yung original naming script, yung LA script na ginagamit namin para sa Tow Industries, galing talaga yun sa isang parts guy na nagtatrabaho sa amin noon. Noong mga 88, 89, nung una akong lumipat dito. Halos kasabay nung una kong makilala si Joe. Tulad ni Joe sa Pepes. Si Rafi ang parts guy namin. At kakasimula ko lang magtrabaho doon. Sabi ko, uy, kailangan talaga natin ng isang logo na kumakatawan sa LA. At sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng LA street vibe sa anyo ng isang emblem? Yun ang unang draft niya. Pagkasulat niya noon, sabi ko, yan ang gusto kong itsura. May sense naman yun. Mukhang talagang kumakatawan ito sa LA. Parang graffiti ang dating, eksakto. Ito ay LA street graffiti. Saktong-sakto talaga at hindi ko na ito pinalitan kailanman. Sinasabi ko tulad ng Pepes Towing Service, isa kami sa pinakamalaki sa dami, 100 truck at ninaranggo na ibang towing company hindi lang sa California, kundi sa buong West Coast. Gaano kalaki? Palagi kong sinasabi na isa kayo sa pinakamalaki, pero hindi naman ako dealer. Wala talaga akong idea. Gaano ba talaga kayo kalaki? Ibig mong sabihin, mas alam mo siguro sa industriya ninyo dahil ikaw mismo ang nakikisalamuha bilang dealer, bilang kumpanya ng truck. Bilang dealer, syempre ang pinakasikat na mga brand or pinakamalaking representasyon ng brand sa industriya ng towing ay Miller Equipment na matagal nang sinusuportahan ng Pepes simula pa noong umpisa. Malalaking tagahanga kayo ng Sanctuary Vulcan na lubos kong pinahahalagahan at ito rin ang mga brand na aming binibenta. Habang kami ang Tow Industries bilang dealer, nag-aalok kami ng bago at gamit na piyesa, serbisyo, warranty at pagkukumpuni. Kami ay kumpletong dealership ng malalaking towing at transport equipment. Kinakatawan namin ang Miller Equipment. Iyan ang aming mga pangunahing brand na pwedeng i-partner sa kahit anong chassis. Sa inyo, Peterbilt ang pinakasikat at paborito dito. Pero ginagamit namin ito kasabay ng Miller Equipment. Ngayon, bilang dealer ng Miller, isa ako sa humigit kumulang 50 na mga dealer na yon. At kabilang kami sa top 10 ng mga dealer na yon sa loob ng halos 40 taon na. Kaya medyo malaki kami. Ibig sabihin, base sa benta ng mga unit, tama? Tama, dolyar yon. Bilang ng unit pero mas binabase ito sa halaga ng dolyar. Kaya yung malalaki tulad ni Hulk, nakakatulong dahil malaki ang halaga sa dolyar. $1,000,000 ang halaga niyan. Dapat lang na makatulong, tama? Mahal ang mga sasis at marami rin kaming naibebentang sasis. Kaya lagi kaming kasama sa top 10 na kategoryang iyon. Minsan, sa ilang taon, umaabot kami sa pangatlo o pang-apat. Hindi ako pinakamalaki pero kabilang kami sa top group. Sa tingin ko nakakatulong na nandito kami sa Los Angeles, tama ba? Isa sa mga bagay na gumagana para sa amin dito sa LA ay ang mga kakumpetensya namin. Marami sa kanila ay nagbebenta sa internet. Ibig sabihin, nagpo-post sila at nagbebenta kahit saan sa bansa. Natangi kami dahil dito sa Southern California nangyayari karamihan ng benta namin. May benta rin kami sa iba pero dito sapat na para manatili kaming malaki. Ano mga kakumpetensya namin tulad ng Navarro's, City Terrace, Jan's World Coaches, lahat ng kilalang pangalan sa industriya? Binanggit ko ang ilang kumpanyang talagang pinahahalagahan ko at malapit sa akin. Lumaki ako kasama silang lahat.
Magkasama rin kaming lumaki ng tatay mo, si Joe, at pareho kaming ipinanganak sa parehong araw at taon. Mayo 24, 1,964. Lahat ng nabanggit mong kumpanya, kilala ko at kahit di ko alam ang mga orihinal na nagtatag, kilala ko ang mga taong nandoon 40 taon na ang nakakaraan. At salamat dahil napakabuti ninyong lahat sa amin, kaya't labis ko itong pinahahalagaan. Hoy, kung maaari kong sumingit, hindi mo ba iniisip na posible kayo magkapatid ng tatay ko na pinaghiwalay sa kapanganakan? Ganun ang klase ng pagmamahal, yun ang masasabi ko. Parang kambal sina Danny DeVito at Arnold Schwarzenegger. Hindi lang tungkol sa mga track ito. Si Joe ay hindi lang kaibigan, kundi espiritual na leader din. Sa mga customer din kami lumipat, kaya siya ang kumpletong pakete. Tama yon, sinasamahan mo sila sa mga panalangin tuwing agahan ng mga kalalakihan. Tama yon. Kayo ang nagpakilala sa akin dyan ilang taon na nakakaraan. Matagal na rin. Isang napakagandang grupo ng mga lalaki na nagtitipon-tipon sa Ontario tuwing unang Sabado ng bawat buwan. Para sa channel ko, kilala siya bilang Shredder, pero tawag namin ay Angry Joe. Huwag mo siya ninisin, sisigawan ka niya. Tatay mo? Oo, kilala siya ng iba bilang si Pastor Joe sa labas ng trabaho. Hindi ko alam kung ano sa mga bagay na yon ang gusto niyan ipaalam, pero siya talaga ang tao namin. Matatanggal ako sa trabaho dahil dyan. Siya ang tao namin. May mga tanong ka ba, Alex? Oo, napag-usapan natin ng bahagi ang dami ng benta ninyo, gaya na sabi mo, at ito ay batay sa dolyar, tama? Ayon sa pagsukat ni Miller. Ayon kay Miller. Dahil nasa LA area tayo, nitong huling 3 o 4 taon, dumami ang kumpanyang kumukuha ng rotators. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit mas marami na ang kumukuha ng rotator? Alam mo, nung una akong lumipat dito noong dekada 80 at susubukan kong gawing mabilis ang kwento, may pagbabago sa teknolohiya na nangyayari noon. Lumilipat na kami mula sa sling equipment na siyang ginagamit halos mula simula hanggang mga 1,980. Noong ang produktong Holmes na may hawak ng halos 80% ng pandaigdigang merkado sa sling equipment, talagang napakagandang kagamitan. Ipinakilala ang wheel lift equipment. Nagsimulang mas naging laganap ang mga flatbed. Noong panahong iyon, nagbago ang teknolohiya, kaya tamang-tama para sa nagbebenta ng ganitong kagamitan na pumasok at mag-alok ng bago. Tama ba? Ipinapakita namin sa mga tao na, yung sling na matagal ninyong ginamit at naging epektibo, may bago ng paraan. At, this is what we're trying. Ito ang direksyon na tinatahak natin ngayon. Kaya iyon ang nagtulak ng benta sa loob ng mahabang panahon dahil talagang laganap ang mga sling noon. At ang pagbabagong iyon ay dulot ng mga mas bagong kotse, mas mabababang spoiler, at plastic na harapan sa halip na chrome o metal. Kailangan ng buhatin ng mga kotse na ito gamit ang mga gulong o kaya naman ay sa frame. Kaya nagkaroon ng pagbabago mula sa isang paraan ng pagtow papunta sa iba. Iyon ang nagdala sa atin. Talagang nagdulot ng malaking pagbabago noong dekada 80. Kaya lumipat tayo sa mga rotator, tama? Mahal talaga ang mga rotator, kaya mahirap makabili at hindi to basta-basta nabibili ng lahat. Kung masasabi ko sa mundo ng tow truck, ang rotator ang pinakaangat. Ito ang Lamborghini. Ito ang pinakamataas na modelo. Ito ang pinakamalaki at may pinakamaraming features. Tama ka. Kayo rin, isa kayo sa mga naunang kumuha ng ganitong kagamitan. Ang Pepes Towing Service ay isang kumpanyang nangunguna sa heavy-duty towing. Sa pagkuha ng kagamitan, yun ang pinakauna at mahalaga sa pagbibigay ng serbisyo. Ikaw at ang iyong ama ay naging mga leader sa larangan yan. Ibig ko sabihin, Joe, ikaw mismo ang mga resources mo para sa industriya. Madalas akong tumatawag para humingi ng payo, tulong sa paggabay sa mga customer minsan, at kung ano ang tamang kagamitan, lalo na kung tungkol sa pangangailangan nila. Pero para sagutin ang tanong niya, tanong ni Alex, may ilang mga paglipat na nangyari. Dati, stick boom ang gamit na nakakabit sa likod dahil wala pang underlift nun. Mga plato lang ang humahawak dito, tulad ng sling. Nang humina ang harapan ng mga truck at motorhome at hindi na ito madaling maiangat ng plato, dito lumitaw ang underlift. Pagkatapos, lumipat tayo sa integrated na kagamitan na pinagsama ang boom at wheel lift para mas mahusay ang distribusyon ng bigat. Ito ang sumunod na uso. Pagkatapos, ang Eldorado o susunod na bahagi ay umiikot na boom, kaya hindi mo na kailangang harangan lahat ng linya ng trapiko tuwing recovery. At nagbigay ito ng mas maraming versatility sa iyo. Ang naging hadlang lang dito ay sobrang mahal nila. Kaya nilimitahan ito sa mga professional lang sa ganong trabaho, tulad ng Pepes Towing Service at iba pang nabanggit mo. Alam mo, nagbago ang teknolohiya at kayo.
sa Pepe's Towing Service, isa sa mga unang sumubok at nagdala nito sa kasalukuyang antas. Ngayon, tinatanong mo kung bakit mas marami na tayong nakikita nito. Upang makasabay at maging kompetitibo, napilitan ng mga kumpanya na palitan ang lumang kagamitan ng mas bagong rotating equipment na sumikat dahil ginagamit ng mga nangunguna. Nasabi ko na sa ilang podcast na halos lahat, pati nanay nila, bumibili ng rotator kahit wala naman trabahong pang rotator o operator na gagamit nito. So tingin ko, dapat pa rin ituring ang mga rotator na pinakamagaling at bibilhin lang kung kailangan at seryosong gamit talaga. Pero gaya na nabanggit ni Alex, parang bawat linggo na lang may nagsasabi na, "Uy, narinig mo ba na si ganito bumili ng rotator?" At ako naman, "Sino? Anong kumpanya yon?" Parang mabenta talaga, kaya napaisip ako ng isa pang tanong na gusto ko sanang itanong. Ang presyo ba ay sinusunod ng merkado o may nagtatakda nito? Nung binili ko si Hawk 1.0 nung early 2020, halos 600, may kita na gastos ko kasama ang FET taxes. Si Hawk 2.0, seryoso ako, hindi biro. Umabot na halos 1,000,000 lahat-lahat. Oo, tumaas talaga ang mga presyo. Malaking dagdag yan at hindi lang mga tow truck ang tumaas. Ang starting price ng Honda Civic mo ay 50,000. Para sa isang bagay na parang 30 lang, alam mo yon, mga 10 taon nang nakalipas. Anong nangyayari? Ibig kong sabihin, dulot lang ba talaga ito ng merkado? Dahil ba ito sa COVID? Yung implasyon na dulot ng COVID, alam mo yon, hindi para ituro kung sino ang may kasalanan. Pero talagang napakataas ng implasyon na dulot ng COVID. At masasabi ko yan base sa personal kong karanasan. Dati kaming nakatira malapit sa inyo sa Los Angeles. Na-develop namin ang property nung COVID. Lumampas ako ng 20 hanggang 25% sa original kong budget para sa proyekto. Dahil din sa inflation na nabanggit mo. Naintindihan kong tumaas talaga ang presyo ng mga rotator at kagamitan mo dahil lahat ng merkado at industriya ay apektado. Ngayon, medyo stable na ito. Nakikita na nating bumabalik sa pagiging stable ang interest rate. Nagsisimula na nating makita na ang mga presyo ay gumagalaw na lang sa mga dating maliliit na pagtaas na nakasanayan natin taon-taon. Samantalang pero sa nakaraang 5 taon, sa ilan sa mga taon na yon, talagang napakalaki ng pagtaas ng presyo at mga taripa at dagdag sa materyales. Ngayon, dahil na rin sa kasalukuyang kalagayan ng politika, tumataas pa lalo ang mga presyo. At umaasa lang kami na sana mag-stabilize na ang mga bagay na ito. Sana nga rin kasi may text ako mula sa'yo na nagkatanong tungkol sa isang transmission. Nung una, ang tingin ko dito ay parang Allison para sa Hawk 2.0 ng banggitin ng tatay ko na gagawin namin ito. 3 taon na rin nung lumipas mula nun. Sa pagitan ng panahong yon, tumaas ng mga 100,000, kaya nagdesisyon na kami agad parang kailangan na namin agad yung track dito, pero hindi naman namin kasalanan yon. Nagkulang kayo sa chassis, gaya ng buong mundo. Sa tingin ko, para kay Miller yon. May issue talaga sa California dahil matagal na naming tinututulan ng mga regulasyon ng CARB. Hindi ko sinisiraan ang lahat ng patakaran, pero ang California Air Resources Board at ang pagtulak nito tungo sa mas malinis na emisyon natin. Naglabas sila ng patakaran na kailangan munang magkaroon ng takdang bilang ng dekuryenteng sasakyan bago payagang pumasok ang mga diesel na truck sa estado. Isa para sa bawat 10 or parang ganun. Isa yon. Isang kuryente para sa bawat 10 diesel. Halimbawa, bumibili ng credit si Peterbilt mula sa mga kumpanyang dekuryente tulad ng Rivian para tumaas ang kanilang bilang. Kahit papaano, nadulot ito ng kakulangan, di ba? Kaya bahagi nito ay dahil lang sa kakulangan. Pero bukod pa sa mga kakulangan na nagtaas ng presyo, nagpakilala rin ang estado ng tinatawag nilang mitigation fees. Kung gumagamit ka ng diesel, may dagdag bayad o parusa ito. Sa mga malalaking truck tulad ng rotator mo, may $15,000 na parusa na ipinatupad nitong mga nakaraang taon bilang paunang singil dahil hindi ka nais-nais ang diesel na truck. At ang mitigation fee ay nandoon para pigilan ang pagbebenta ng truck sa California. Oo. Nagsalita ako tungkol dito sa Air Resources Board. At hindi ito kritisismo sa lahat ng bagay na dekuryente. Palagay ko, lahat tayo ay aamin na may benepisyo ang teknolohiya sa tamang lugar. May ilang benepisyo ang dekuryente, pero sa heavy duty na usapan natin, wala talagang dekuryenteng option na nakatutugon sa pangangailangan. Wala pang dekuryenteng alternatibo na magagamit o gagana sa ngayon. Tanong ko lang, si Miller ba o iba pa ay magtatrabaho sa dekuryenteng rotator sa malapit na hinaharap? Kasama ba ito sa mga plano? Alam ko na mula sa pananaw ng engineering, sa puntong ito, halos
Hindi ko naman sasabing imposible kasi lahat ay posible. Pero para maging practical ito. Ibig ko sabihin para patakbuhin ang PTO pump at lahat ng electronics ng sabay habang naka-idle lang ang truck. Alam ko hindi pa ito practical pero may project na ba tungkol dito? Di ako sure kung pasok to sa budget. Kaya si Miller bilang pinakamalaking provider ang nangunguna sa mundo sa ganitong uri ng kagamitan at kinikilala si Jordan bilang pangalawang malaking brand. Pareho silang mansisikap na manatiling ng ungguna sa teknolohiya at mga modernong uso at manatiling nauuna sa mga pagbabagong maaring may pakinabang. Kung maari mong patakbuhin ang bagay na ito sa kuryente ng pasok sa gastos, dapat mo ring isaalang-alang iyon kung mangyayari man balang araw. Sa ngayon, tinatalakay natin ang pagpapatakbo ng set ng baterya na magbibigay. Hindi lang magtutulak sa truck, magtutulak sa truck. Una sa lahat, mabigat na talaga ang mga truck na ito. At kapag ginawang dekuryente ang mga ito, mas bumibigat pa. Kaya may problema tayo sa bigat. Yan ang una. Tapos may problema pa tayo sa kapasidad. Dapat sapat ang kapasidad ng baterya hindi lang para patakbuhin ang truck papunta at pabalik, kundi pati habang naka-idle at ginagamit sa recovery. Dahil lahat ng function ay galing sa baterya. Umabot minsan ng 10 oras, di ba? Mas matagal pa nga, 'di ba? At kapag nawalan sila ng kuryente habang nagtatrabaho, hindi pa namin alam kung paano 'yon. Kaya ito ay problema sa bigat. Problema rin ito sa kapasidad pagdating sa pag-iimbak ng sapat na kuryente. At saka, ang mga function na ito, ang mga hydrauliko sa mga truck ninyo, sa mga malalaking truck na ito, ay pinapagana ng makina. Alam mo, pinag-uusapan natin dito ay mga battery pack. Nagiging electric hydraulic ang sitwasyon. Hindi mo masasabing hindi gumagana, pero ang mga hydraulikong pinapagana ng makina ay kasalukuyang mahusay at takma sa kailangan mo. Kung maging electric hydraulic ito, di pa tiyak kung pareho ang performance ng kagamitan. Na-imagine kita pare na nasa isang matinding car fishing job, 6 na oras ka nagtrabaho tapos biglang namatay ang baterya mo sa Mulholland o Angeles Forest Highway na walang signal. Paano ka uuwi? Grabe yun. May nakita ko ilang tao na may Tesla na may maliit na trailer at gas-powered generator. Para lang sigurado, may maliit na plug doon. Sa tingin ko, kalokohan na yon, di ba? Pero sa malalaking truck, Nakikita ko na may puwang ang mga dekuryenteng sasakyan sa merkado ng kotse. Nagmamaneho ako ng 10 minuto araw-araw papunta sa trabaho. Pwede bang mag-charge ng maliit na kotse at gamitin ito papunta at pauwi? Sa tingin ko, may puwang para dito. Pagdating sa paghila, ang pinakamagagandang halimbawa na nakita ko ay ang maliliit na truck na Hapones na may limitadong kapasidad. Hindi man lang yon lumalapit sa klase ng trabahong ginagawa ninyo. Madalas ako makatanggap ng tanong sa DM ko dahil sobrang sikat ng channel na ito. Maraming tao ang gusto ng mga usapang rotator pero marami rin ako mga baguhan. Parang, uy, kakabili ko lang ng flatbed o truck o gusto kong pasukin ng larangang ito. Mukhang interesante yung paghila. Walang mas magandang tanongin kundi ikaw. Halimbawa, may nanonood ng channel at gusto magsimula sa light duty gamit lang isang truck. Magkano ang kailangan puhunan para makapagsimula gamit ang flatbed o wheel lift? Magkano ang kailangan agad para makabili? Magsisimula ba sila sa bagong truck? Bagong truck, sige, bagong bago talaga. Kaya kung may bibili ng maliit, sabihin nating light duty na truck para simulan ang kanilang tow business, karamihan sa mga tao sa larangang yan ay naghanap ng paraan para ipa-finance ang truck na yon. Magkakaroon ng hamon dahil madalas ang finance company ay gusto ng may kahit kaanting karanasan o track record, anuman ang credit. Todo ang pagtulong namin sa pagbuo ng finance packages para sa mga nagsisimula, pero mas mahirap ito gawin. Magkano ang presyo ng isang truck? Kung maliit na Ford, Japanese o Dodge na Carrier wheel lift ang tinutukoy. Alam mo, ang presyo ng maliit na Chevrolet tulad ng mga ito ay totoong mga truck. Yung presyo na yan, alam mo, sa pinakamababa mula sa, 100,000 hanggang 130,000, 140,000. Grabe. Kaya hindi siya murang truck. Ibig sabihin, pang-umpisa pa lang ito. May truck tayo na nagkakahalaga ng $140,000. Piliin natin ang gitna, $130,000. Kailangan nating umutang para dito. May isa pang insurance na dapat isipin, malaking hamon na yon sa California. Mahirap talaga, dagdag paggastos sa gasolina. Ito ang mga hamon na haharapin ng sinuman kapag pumasok sila dito. At syempre, kailangan ding mag-ipon ng mga kliyente at kagamitan. Oo, kaya kami ang hamon sa kagamitan.
Sinusubukan naming ayusin yon. Umaasa kami na ang bibili nito ay nag-isip na kung sino ang magiging customer nila at kung paano mapapanatili ang pagpasok ng pera. Ang basta sumakay lang sa truck at magsimulang magmaneho ay malamang na maging hamon para sa isang taong nagsisimula pa lang. Paano naman kung gusto nilang gumamit ng flatbed? Alam mo yun, halimbawa isang Freightliner M2 na may flatbed tulad ng mga meron tayo dito. Tataas na naman ang presyo ng mga 30,000 pa o higit pa, tama? Kaya itong mga truck na ito, sa karaniwan, sabihin na nating nasa 155 hanggang sa pinakamababa mga 145 hanggang 180. Kung mga Peterbilt ang gamit nyo gaya ng sa inyo, alam nyo naman, madaling umabot ang presyo ng mga truck na yan, lalo na kung may dagdag na features. Ang mga truck na ito, alam mo na, nasa 100 at 75,000 ang presyo sa ganyang range. Kung gusto mo ng tigisa sa bawat klase, mga 300,000 sa average halos na finance mo na rin. Bigla kang makakapasok sa mabilis na merkado at mabilis kang kikita ng malaki. Kaya sinabi ko sa mga tao na bumili ng mga rotator na to pare, kailangan mo talagang pagtrabuuan yan. Nakikita lang ng mga tao ang Siguradong pag-aalala. parang ikaw. Panatilihin silang abala. At syempre, alam mo na, hindi para makialam pero alam mo, una sa lahat may kagamitan ka na. Yun ang isang bagay. Pagkatapos, ibinabalik natin ito sa inyo bilang mga kwalipikadong driver ng ganitong kagamitan. Kaunti lang talaga ang mga sanay sa ganitong klase ng kagamitan. Lalong lumit. Iyan ang susunod na hamon, di ba? Kung makakakuha ka ng pera para makabili ng truck, yun na ang isa. Alam mo, pati na rin ang mga account. Pero sino ang magmamaneho at sino ang handa? Alam mo, lagi kayong nakaantabay 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. At hindi lang basta ordinaryong pagtao. Espesipiko ito at kailangan ng matagal na pagsasanay at kaalaman. Matagal ka na pala dito pare, parang tatay ko na matagal din sa pagtow. Nagsimula ka ba agad sa pagbenta ng tow truck o dati kang car dealer? Salamat sa tanong. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo na may economics at statistics, pumasok ako sa negosyo ng kotse dahil dun talaga ang interes ko. 2 lamang naging trabaho ko. Nagtrabaho ko sa isang Ford dealership bilang sales, tapos naging manager din ako. Pagkatapos, lumipat ako sa LA para magtrabaho sa sales ng towing at transport equipment. Bago pa lang ako noon sa larangan yon. Dahil sa mga tulad ng tatay mo na kasama kong lumaki. At sa inyo, naging resource ko kayo sa pag-aaral ng kagamitan. Alam ko kung saan at magkano kukuha nito. Sa inyo ako natututo ng totoong pangangailangan ng customer, gaya ng pagsasabi ninyo kung paano mag-spec ng truck at ano ang kailangan ninyo. Ginagamit ko sina Joey, ang tatay mo, at ikaw bilang mapagkukunan para sa iba. Dahil magiliw kayo sa mas malawak na towing community at malaki ang naitutulong ninyo sa paggabay sa kanila kung ano ang maaring kailangan nila. Matibay si Pepe. Meron ako niyan sa Hawk 2.0 imbes na sa Peterbilt na gawa ni Pepe. Lagi kong ipinagmamalaki yon pero hindi siya nag-e-exaggerate. At hindi rin ako nag-e-exaggerate kapag sinasabi ko na ang tatay ko hindi siya kumukuha ng Miller spec ng mga truck. Parang ganito, kapag pumunta ka sa car dealership at gusto mo ng Honda, gusto ko itong package na ito. Itong package na ito. Ito ay parang sinasabi mo sa kanila, kalimutan mo na yung dealer package mo. Tapos magsisimula ka ng magsabi ng mga custom na gusto mo. Tapos sasabihin nila, sir, hindi po namin ginagawa yan. Ganyan ang ginagawa ng tatay ko sa mga Miller truck niya. Napuntahan ko ng pabrika. Sobrang grabe. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo na pinapunta ang mga tao ron. Tulad ni AJ sa Foothill Tow, kinuha niya ang 50-ton rotator at napunta rin kay Omar sa Titan. Maraming tao na ganyan na hindi mo na nasubaybayan. Ng pagsubaybay kung paano yun nangyari pero pinahahalagahan ko yun. Nagbenta ulit ako. Nakita namin yan sa bakuran mo nung nandoon ako kasamang lahat. Ibinenta mo lang ulit yan. Pero galing kay AJ. Nakuha niya ang tatay ko at sabi, eto pagkakaiba ng 40 at 50 gusto mo, ganito gawin. Maraming tao ang tumatawag at sabi ko, sige Joe, pagdating sa alternator, kabisado na niya parang siya nakakaiba. Sabi niya, gugustuhin mo ito, kakailanganin mo ng mga rear axle, alam mo na, ganitong halaga nito. Hindi ko pa alam paano gawin yun, pero siya, grabe, lagi siyang bukas lapitan na tawagan. Hindi ko na mabilang ang dami ng tao. Siya ay leader sa industriya. Ilan na ang umorder ng track or nag-spec base sa sinabi niya? Sa totoo, may ilang hindi rin kaya. Hindi ko pwedeng pangalanan ng mga kumpanya. Pero may nagsabi, gusto ko ng truck na ganyan. At may karibal na tumawag. Gusto ko yung spec ni Joe. Pagkatapos nilang makita ang presyo, sinabi nila, wag na lang, kukunin ko na lang yung spec ni Miller. Bawasan mo pa. Ooh! Pero nakabenta na ako ng mga track dati sa pamamagitan ng pagtawag kay Joe at pagsasabi, uy, tingnan mo, hindi niya ako sinigil dati para dito. Pero babayaran ko ang driver mo ngayon, parang hinilala. Pwede mo ba siyang padaanin para maipakita niya ang truck sa customer? Nangyari na yon at naging epektibo kasi darating talaga ang driver mo kasama ang gamit niya. Karaniwan, masaya siya sa kung ano meron siya. Mahusay siyang magpapakita sa customer dahil nagbebenta lang ako, hindi ako eksperto sa paggamit nito. Ang mga driver ninyong eksperto.
Kaya kapag ipinapakita ko ang track sa ibang tower at ang tao mo ang nagsasalita ng wika nila at nagpapaliwanag kung paano ito gumagana, mas epektibo ito sa pagbebenta. Oo, syempre. Para na ring test drive ito, hindi tulad ng pagbili ng hindi mo nakikita. Kapag gusto mong bumili ng magandang kotse, mga ganyan, pwede mong basahin ang manual. Pwede mong sabihin, ito ang specs at kabisaduhin ito. Pero kapag ikaw na mismo ang humawak ng manibela o sumakay sa passenger seat at may nagpapakita sa'yo, ganito ito magpalit ng gear, tignan mo dito. Alam mo, wala nang tatalo doon. At kapag sinasabi ng mga tao mo sa kanila, ganito ko ito binili kasi kailangan ko ito para rito. Alam mo, kapag sinimulan na nilang ipaliwanag kung bakit ganoon ang mga specifications nila, talagang napapaisip ang potensyal na bumibili kung paano niya gustong i-customize ang truck niya ayon sa gusto niya. At yon ang sinusubukan naming i-offer, di ba? Mas maganda pa ito at malaking karanasan. Sabi mo nga, mas mahal pa binabayad ng tao sa mga truck na ito kaysa bahay nila. At madalas pa silang naroon. Talagang sinusubukan naming gawin ito ayon sa gusto nila, pare. Magandang paraan niya ng pagsasabi, mas mahal pang binabayad ng mga tao kaysa sa mga bahay. Oo, mahal sila. Sabi ng iba, mukhang apartment complex ang lugar mo. Pare, ang daming truck dito sa parking, di ko naisip dati. Kaya sinasabi ng tatay mo na may 10 akong Lamborghini. Ang huling pabalat ng American Towman. Nandiyan na ang buong setup. Lahat ng rotator na kinuha natin, pito yun mismo. Maraming Bugatti Veyron at iba pa. Pare, grabe presyo. Ano pinaka-popular na truck na nabebenta mo? Pinaka-popular na mga truck. Pinaka-popular, halos lahat ng tao. Gusto ba nating pag-usapan ang malaking truck o maliit na truck? Kunin mo yung truck na yan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga antas. Kaya kapag tinutukoy natin ang light duty na truck noon, kukunin ko ang 5 taong saklaw. Sa light duty na truck, kitang-kita na Dodge ang nangunguna sa bilang. Nakikita natin na bumabalik ang Ford, hindi para siraan ang produkto pero may mga problema lately ang Dodge. Ang Ford ay nagiging alternatibo ulit. Sila ang pangunahing light-duty na truck. May trabaho rin kami sa Chevrolet International pero hindi naging kasing tagumpay ang truck na yon. Hindi para sa lahat ng mga truck na Hapones pero maganda ang produkto nila. Kung tatanungin, uunahin ko ang Dodge kaysa Ford. Habang pumapasok tayo sa medium-duty na kategorya, sige, pagdating sa truck na pinakamabenta namin, masasabi kong ito ay, alam mo na, Hino, Freightliner. International ang pinakamabenta namin pagdating sa dami sa medium-duty na klase na yan. Mas gusto at hinahanap siguro ang Peterbilt at Kenworth, pero medyo mas mahal sila. 10 hanggang 20,000 dolyar ang dagdag para sa truck na yon. Kaya kadalasan, yung pumipili ng Kenworth o Peterbilt ay yung mas mapili talaga sa gamit niya. Bukod pa doon, wala silang inaalok na extended cab. Kaya napupunta ka sa Freightliner or Hino kung gusto mo ng extended cab. Pero ang Peterbilt at Kenworth, ang Peterbilt ang masasabi kong benchmark. Siya yung pinakamataas na pamantayan. Pagkatapos, lumipat na tayo sa malalaking truck. At alam mo, ang bakuran mo ay patunay ng gusto ng karamihan. Sa kandurang bahagi ng bansa, ang Peterbilt ang truck na gusto ng mga tao. Ngayon, iba-iba na ang mga specs at lakas ng makina, pero ang Cummins na may manual transmission ang gamit. Ngayon, mas marami na tayong nagagawa. Mas marami na kaming automatic na yon, pero Cummins engine pa rin na may pinakamataas na horsepower. Ang Peterbilt na halos lahat ng available na option ay napili ng mga operator ng heavy-duty tow truck. Kenworth ang pangalawa dahil pareho silang produkto ng PACCAR. May pagkakapareho sila pero Peterbilt badge ang talagang paborito sa merkadong yun. Kawili-wili. Kapag tungkol sa light duty, masyadong mahal ang Peterbilt para sa lugar na yon. Pero habang tumataas tayo sa heavy duty, may babagong sitwasyon at nagiging de facto ang Peterbilt. Yun yan. Siguro kasi kapag ganun kalaki ang ginagastos mo, kaya mo na rin gumili ng heavy duty, di ba? Tingin ko tama ka dyan. Kapag ganun kalaki ang ginagastos mo, kadalasan mga tulad mo na may-ari at operator ang gumagamit niyan. At alam mo, may totoong pakiramdam ng pagmamalaki sa paggawa ng mga truck na yan. Gusto nila ang pagkakagawa ng mga truck mo, lalo na yung personalized na name tag sa loob. Hindi palaging ganon. Para sa mga gumagamit ng heavy-duty na kagamitan, masasabi kong mas popular ang Peterbilt at Kenworth. At masasabi mo talagang may kalidad doon na hindi mo makikita, hindi para siraan ng ibang brand. Pero ang kalidad ng Peterbilt o Kenworth ay talagang kapansin-pansin kumpara sa mga karaniwang road tractor ng Freightliner o International.
Talagang kabisado mo ang takbo ng mga bagay. Gaya ng napansin mo ang paglipat nila mula slings papuntang wheel lifts habang nauuso yon. Ano sa palagay mo ang magiging trend sa loob ng 5 taon? Sa tingin ko sa mundo ng mga track. Kakagaling mo lang sa Las Vegas Tow Show kung saan matagumpay kang nanalo. Pinakakapansin-pansin ang mga dekuryente. At ang tanging nandoon na isang maliit na sases na hapon na may bateryang gawa ng ibang tao, na gawa rin ng iba. Pero may dekuryenteng unit doon. Dahil sa insentibo ng Estado, muro talaga sila pero limitado lang ang kapasidad nila. Sa tingin ko ba magkakaroon ng panahon na ang dekuryenteng sasakyan ang magiging pangunahing pagpipilian? Mukhang doon talaga nilalaan ng mga tao ang kanilang pera para sa pananaliksik at pag-unlad sa dekuryente. Pero pinalakas ito ng malaking merkado ng California. Ito ay pinapalakas ng pagtutulak ng California na ilayo tayo mula sa mga sasakyang may polusyon. Ngayon na nagbabago na ang political na agenda, medyo lumuwag na ang pagtutulak sa pag-aalis ng diesel. Kaya malamang na medyo luluwag din ang pagtutulak papunta sa kuryente. Sa tingin ko malayo pa tayo sa pagkakaroon ng talagang gumaganang produkto doon. Kaya nitong mga nakaraang taon, sa kuryente tayo nagtuon ng pansin. Ang nakikita ko ngayon sa produktong nandyan na mas pinapahusay lang nito kung ano na ang meron. Halimbawa, mga flatbed na mas gumanda ang load angles o mga wheel lift na alam mo na unti-unting gumaganda ang mga bahagi taon-taon, mga pagkakaiba sa estilo ng katawan. Pero mga panlabas lang na pagbabago ito at hindi talaga totoong technological na pagbabago. Alam mo, kayong nangunguna sa ilan sa mga ito. Isa sa mga bagong lumitaw nitong nakaraang 10 taon ay ang knuckle boom crane na kayang mabuhat sa gilid at ginagamit pa rin ngayon. Tama. Na sinalihan mo ay isa nagkaroon ng panandaliang kasikatan pero hindi talaga, alam mo, akala ko makikita pa natin yon ng mas madalas. Hindi ito sumikat dito kahit popular sa Europa. Sikat na sikat sa Europa pero dito hindi. Oo, mas masisikip ang kalsada, mahirap gumalaw, mas magaan ang sasakyan. Pumunta ako sa Pransya nitong Pebrero at saan man ako mapunta, may video ako ng mga flatbed na may knuckle boom. Oo. Gumagamit sila ng flatbed pero minsan sa di nila maabot na sasakyan, iniaangat lang gamit ang mga attachments. Sa masisikip at luma ng mga kalsada. At pagkatapos, umalis na lang sila. At sa totoo lang, mabilis talaga silang kumilos. Naka-ready na lahat ng kailangan nila. Sabi mo, masisikip at luma ang kalsada. Maraming ganyan sa Europa, di ba? Oo. Kaya siguro magagana ang sasakyan nila, tulad sa UK at iba pang ganung lugar. Isipin mong ipagbaneho si Hawk sa liku-likong kalsada ng Europa at mga probinsya roon. Siguro dahil teritoryo talaga nila yon. Oo, tama ka. Mas magaan ang produkto, mas masikip ang espasyo, kaya kailangan mag-adjust. Kaya karamihan ng mga track doon ay cab-over style, kaysa yung makina ay nasa harap. Mas maliit ang turning radius ng mga sasakyan, kaya mas madali silang imaniobra sa masisikip na espasyo. Sa tingin ko, ibebenta na natin ang truck na yon. Legal ba talagang bilhin yon dito? Baka hindi pwede ang sayo dahil sa taon ng modelo nito. Luma na kasing Kenworth yon, tama. Kaya ngayon, kung may bibili nito at mapapatunayan nilang mas mababa sa isang tiyak na bilang ng milyahe ang tinatakbo nila, sa tingin ko, pwede pa rin. 1,000? Napaka Pero dati, 1,000 yon nung ginawa ko. mababa lang ang bilang ng milya. Oh, kaya sa sinumang nanonood mula sa ibang estado, may knuckle boom kaming binibenta. At mabebenta ito. Dahil ito ay kakaiba. Isa sa mga una kong YouTube video kasama yon. Nasa Beverly Hills kami, hindi ka siya on track, kaya umatras kami sa driveway at kinuha ang kotse sa kabila ng creek. Yung bahay doon, abogada sa environmental law yung babae. Sabi nila, protektado lahat dito, kaya hindi pwedeng masira ang kahit ano. At kinakabahan ako, pero ang galing talaga ng bagay na yun pare. Oo, yung knuckle boom, magugulat ka na hindi lahat meron nun. Pero siguro parang luho lang talaga siya na hindi kailangan. Mas mahal pa siya kaysa sa ordinaryong flatbed, di ba? Mas mahal talaga. At kailangan mo talaga, hindi siya katulad ng flatbed na kahit sino pwedeng magmaneho ayaw kong maliitin, pero mas mahirap talagang patakbuhin yon kasi kailangan mo ng parang crane na pag-iisip dahil may outriggers ka. At kung magsimula kang mag-ikot at magbuhat ang hindi mo muna nilalatag ang mga outrigger, tama ba? Matutumba ang truck mo. Matutumba talaga. Parang ganun din sa pagpapatakbo ng umiikot na kagamitan, tama? Kailangan mo ng tamang pagsasanay para malaman kung ano at saan pwedeng buhatin at maiwasan ang panganib tulad ng pagbubuhat ng sobrang bigat sa gilid. Oo, mga tip chart at lahat ng ganung bagay. Mga tip chart, ooh. Oo, ang pagsasanay ang susi sa paggamit ng mga gamit na yon. Depende rin sa teritoryo, gaya nung sabi ni Alex. Sikat ang mga ito sa Europa. Kaya tulad ng mga cab over, alam mo na, yung sinasabi mo, na pag tumingin ka, tingin ka lang at kita mo na agad yung sahig. Oo, napansin ko yun. Sa US din, ganun din ang nangyayari, pero iba lang ang mga gumagawa.
Halimbawa, yung NRC at yung iba pa, sobrang sikat sa East Coast at Midwest. Palagi ko nakikita pero dito sa atin wala talaga. Sa tingin ko, City Terrace lang ang meron dito. Parang Nagkaroon ng isa at hindi ako sigurado kung meron pa sila ngayon. meron pa rin sila nun. Araw-araw ko pa rin nakikita pag dumadaan ako. Truck pang trabaho ito pero sila lang ang may ganun. At kilala ko lahat ng tao mula simula hanggang dulo. Oo, andyan ang fire department pero kailangan mo ring puntahan ng unique towing sa Hilaga malapit sa Bay Area. Ang NRC na produkto ay mula Canada at hindi ko sinisiraan dahil kilala at magaling talaga ito. Alam mo, yung dami ng NRC na papasok dito sa bansa, depende rin yun sa kung ano yung palitan ng pera. Kung mura ang Canadian dollar at mabili mo ito ng mas mababa kaysa sa produktong gawa sa Amerika, yun ang magtatakda kung ilan ang papasok o gagalaw. Sinasabi mong East Coast pero sa totoo, sa Quebec, sa silangang Canada talaga ginagawa. Hindi. Ibig ko lang sabihin, nakikita ko sila sa iba kong sinusubaybayang YouTube channels. Madalas sila sa East Coast, Midwest at iba pa. Oo, sa ilan. Marami sila doon dahil ang paggawa sa Canada ay nasa silangang bahagi ng bansa, kaya mas malapit. Mas malapit pala. Hindi ko alam yun. Mas malapit talaga. Baka kaya hindi mo sila nakikita sa Quebec. Yan ang sasabihin ko sa'yo sa bandang hilaga ng New York. Kaya hindi ka naman malayo rito. New York. Nandiyan lang sila, oh. At bakit hindi sila ganun kalaganap? Alam mo, isa sa mga bagay na, alam mo, hindi lang naman ito, alam mo, produkto ba talaga ito na gusto mo? Walang duda, hindi kayo nagpapakompromiso sa produkto. Kung may mas maganda at kayanin yung bayaran ng mas mahal, gagawin ninyo. Ang bagay na meron ng grupo ni Miller, at ito ang higit kong itinatampok kaysa sa ibang manufacturer, ay ang kanilang distribution network. Kasama ko ron pero hindi lang ako ang nabibigyang pansin. Ang Miller ang may pinakamalawak na network ng mga dealer at pinakamahusay na representasyon mula mismo sa pabrika. Mahirap talunin si Miller dito. Kung hindi produkto, tungkol ito sa customer care, pagkakaroon ng mga pyesa at dealer support. Grabe. Ang hirap talagang lampasan si Miller at proud kami na kabilang kami sa grupong yon. Oo, madalas silang lumilipad dito. Tulad din na Josh Lovelace at Mike Frazier na isa na rin sa mga pangunahing tagapagsanay sa Miller doon. Pinadalhan niya ako ng litrato habang papunta ako sa Vegas at siya naman ay nasa Australia. Sabi niya malalaking tagahangang mga ito, alam mo? At tinanong ko, anong ginagawa mo sa Australia? Sabi niya, nagsasanay. Bumili sila ng rotator at pinapunta nila ako doon para tulungan silang gamitin yon. Ikaw ay? Ikaw ang tamang tao. Australia, grabe yun, no? Alam ko si Alex may big flipper na may pin sa outrigger, di ba? Nasa harap na sila nun. Dumating mismo si Josh Lovelace. Dito rin si Josh at nag-aalok ng lokal na serbisyo si Miller. Kaya nandyan ang customer service. At nakikita natin, di ba? Alam mo, ang mga tao namin ay pupunta sa'yo anumang oras na tawagan mo kami. Pero kung problema ito na may kinalaman kay Miller, ibig sabihin ay galing sa pabrika. May tao sila mula sa pabrika na naroon mismo na agad na aaksyon sa problema mo. Mahihirapan kang tapatan sila pagdating sa customer service, sa pag-aalaga sa customer. Maisip mo ba? Hindi ko alam kung posible, pero napapansin ko si Jordan na mas madalas lumalabas. Di pa ako nakakagamit. Ang alam namin dito ay si Miller lang. Ikaw, kaya mo bang ibenta si Jordan or gusto mo ba? Well, matagal na ang connection ko sa Miller Equipment at bilang dealer nila dito, merong kakaibang, hindi ko ito tatawaging loyalty requirement, pero kung ginagawa nila ang trabaho nila sa pag-supply, dapat din tayong manatiling tapat sa kanila at sa produkto nila. Siyempre, may kasamang responsibilidad din para sa Miller. Kung sila'y nangunguna sa kalidad ng kagamitan, customer care, at teknolohiya, alam mong ganoon din kami. Habang binibigyan nila tayo ng magandang produkto, bilang dealer, responsibilidad din nating suportahan sila gaya ng suporta nila sa atin. At gagawin ko rin yon kung ako ay isang Jordan dealer. Kung si Jordan ang siyang, alam mo na, sumusuporta at tumutulong sa akin na mailipat ang aking kagamitan o mapanatiling buhay ang aking negosyo. May utang akong katapatan sa kanila. Hindi lang dahil naniniwala tayo sa produkto at hindi rin ibig sabihin na wala itong mga kakulangan o na wala ng ibang magagandang produkto dyan. Si Miller sa pananaw namin ang pinakamaganda pagdating sa linya ng produkto at tiyak na pagdating sa suporta. Bilang sales entity, ito ang pinakamadaling ibenta at i-service. Kaya may bahid din ng pagiging makasarili. Tama. Well, may sense naman sa negosyo, di ba? Tama. Ngayon, sa tingin ko, meron akong isa na meron ka rin. Malamang na ibenta mo na halos lahat ng may gulong na may isip mo. Sige, subukan mo. Sigurado akong di mo pa ito nabenta. Nabenta mo na ba ang M100? Hindi pa. Wala pa ako naibenta ang M100. Sa tingin mo ba makakabenta ka? May next year pa. Josh, Akala ko ako ang magtatanong sa'yo. gusto mo bang bumili
Ikaw, isa sa mga paborito kong video dyan ay ang unang 75 toneladang rotator ng LA na ikaw ang gumawa nun. Tuwing nakikipagkita ako sa kaibigan o kapamilya, tinatanong nila, anong ginagawa mo? O anong pinagkakabalahan mo? At alam mo, anong ginagawa mo? Madalas kong gamitin ng video na yon sa iba't ibang dahilan. Luma na yung video na yun, pare. Luma na yung video, pero maganda talaga pagkakagawa ng video na yon. Naitapon ko na lahat doon at kung ano-ano pa. Oo, ipinapakita nito kung saan tayo nakatira. Kaya sabi ko, uy, ito yung lugar natin. Maganda ang pagkakadiin dito at may kakaibang katangian ang track na yon. At sa paraan ng pagkakapresenta nito, talagang mahusay nitong ipinapakita kung gaano ka-espesyal yung kagamitan. Tama, napaka-espesipiko ng specs nyon una sa lahat. Pero ang punto ko, umpisa pa lang sa pagpili ng track. Nasa harap hanggang likod ang pangalan mo, tapos may rear tag axle ka. Yan lang ang natatanging 75 ton rotator na ginawa namin. Ilan lang ang nagawa ko niyan. Wala ring underlift. Bago pa magkaroon ng underlift yon, siya ang unang gumawa nun. Noon, mataas ang pamantayan at maraming nagtatanong, paano nyo nagawa gamit ang rear tag axle na yan? Lalo na't mahal yon. Pwede kitang pigilan, nung unang lumabas yon, yung video na tinutukoy mo, ang daming komento. Kasi bago pa lang yon sa industriya ng towing. Oo, 75 yan yung axle. Bakit ganun? Bakit wala sa harap? Nasa ng underlift? Yung komento na yun lang parang, paano mo hiilahin yan? Nasa ng underlift mo? O kaya, anong klaseng tangang disenyo yan? Oo, lagi nga sinasabi ng tatay ko na para sa amin ito. Sabi niya lahat ng rotator at heavy niya may underlift. Sabi pa niya kailangan ko pang maging tanga. Na bumili ng 75 ton rotator dito sa California para humatak ng mga box truck buong araw. Exclusive recovery unit talaga siya dahil meron kami nito. Makamanyobra sa masisikip na lugar dahil tumataas ang lift axle. Ay grabe, kapag may mga masisikip kaming trabaho. Oo, si Alec ang nauna, siyang nangunguna at ganyan siya. Kapos ako naman parang si Austin Powers. Parang nasa hallway, may cart, umaatras-atras, ayun na. Kaya siya madalas nakakuha ng trabaho sa masisikip na lugar. Malaking tulong talaga. Oo, itinataas niya ang dog axle niya. Axle, una ko lang ito nakita pero sigurado ako disenyo talaga yun ni Joe at dinadala kanya sa detalye. Tawagin nating pagmamalaki yung nilalagay ninyong effort sa paggawa ng mga track ninyo. Mula pa lang sa, sa lettering hanggang sa specs ng truck sa harap hanggang sa mga kagamitan sa likod. Ibig ko sabihin, hindi ako makakapagsabi na eksakto, pero merong 10,000 dolyar na halaga ng Snap-on na kagamitan, sa mga toolbox, may refrigerator pa. Alam mo, lahat ng mga bagay na yon na talagang nagpapaspecial sa truck. Iyon, nagpapakita lang kung gaano kaalaga ang ibinibigay sa pag-spec ng truck at kung gaano ito ka-special. Alam mo, pag lumalabas sa kalsada, inaalagaan talaga ito ng mga driver o may-ari at pinipili ang espesyal na kagamitan para dito. Nung ginawa ko yung video, naging specific si tatay sa description. Gusto niya mabanggit ko rin ng iba dahil kaibigan niya halos lahat. Sabi niya, sigurado yung mabanggit ko yun. Ngayon, kasama na tayo sa Van Lingen na sa Torrance. Noon, may 1,075 sila. Si Katie ay sa 10 West. Oh, may 10 west siya sa taas, tapos sila Kirk may 75 ton. Oo, tama naman yon. Sa lungsod ng LA, yung mismong Los Angeles, hindi county, kundi yung lungsod, kami lang ang meron sa LA City. Oh, hanggang ngayon. Sa tingin ko kami yung una nun. Alam ko, may isa si Navarros, tapos isa pa statewide. Oh, gaano kadalas nabebenta ang 75 ton? Hindi masyadong madalas. Minsan lang sa isang taon o mas madalang pa. Hindi, kasi tinitingnan ko ito bilang mas malaking grupo ng mga towing company na kinakatawan ko sa mas malawak na merkado. Isa itong medyo maliit at eksklusibong grupo ng mga kumpanya na talagang nasa tuktok. Bukod pa doon, ang tanong ay sino ang bumibili? Sila yung pinakamalaki at pinakabongga, kaya lumiit ang saklaw ng mga gustong ganong truck. Kaya ang audience ko, kung bawat isa sa kanila ay bumili ng isa, siguro mga 10 lang sila lahat. Kaya may 2 kaya sa kanila. Ibig ko sabihin, nakabenta na kami ng 3 sa tingin ko. Sa panahon ko, may bibili kaya ng M100 mabigat ito para sa California. Kayo, nung binili nyo yung 75 tonelada, sabi nyo, uy, gawin natin to. Ginagamit namin ito bilang recovery vehicle. Kayo ang gagawa kung mangyari ito. At nandoon lang. Maaring may mas magaan na bersyon ng M100 na paparating. Kaya titingnan natin kung nasaan ng M90. Sa tingin ko papasok sila sa 85 tonelada papunta sa 6 na kategorya. Sa tingin ko,
Isang 60 tonelada imbes na. 7,065 mga ganun. Kaya meron ka ng mas malaki. Akala ko gagawa sila ng 85. Narinig ko yung 85 bilang chismis, pero di talaga sigurado kasi lagi silang gumagawa, alam mo na, R&D, oo. Wala pa kaming natatanggap tungkol doon. Sabi ng tatay mo, kukunin niya ang 5 tonelada kung gagawin nila. Ang iJournal ay gumagawa ng 85 tonelada. Pero tapos, at yung NRC, Tama, ang NRC ang may. Ng 85 tonelada. hindi ko kabisado ang mga NRC gaya ng dapat. Alam kong sagot dyan. May tinatawag silang panglalaki at pambabae, di ba? Yung mabigat na insidente. Sige, pamamahala. Sige. Oo, parang ganoon. Wala akong karanasan sa kanila pero mas maganda kung may kompetisyon. Sabi ng tatay ko, kung mabebenta sila ng 85 tonelada, yun na yung Flipper 2.0. O sige, eto na kami. 3 milyong dolyar lang. Sana bumaba ang presyo pagdating noon. Grabe. Pare, duda ako dyan. Alam mo, sa lahat ng panahon na ginagawa ko to, bihirang-bihira ako makakita ng pagbaba ng presyo. Kapag nakasingil na ang manufacturer ng halaga para sa truck at karamihan nito ay nasa truck na. Oo, tumataas ang presyo ng kagamitan pero ang mga truck talaga ang palaging nagmamahal bawat taon. Sa halip na bumaba ang presyo, ano ang nangyari? Simula nung nagsimula ka, tulad ni Hawk, mula 1.0 hanggang 2.0, tumaas ng 33% ang presyo. Sige, sa karera mo, gaano kadalas ang mga 33% na pagtaas? Hindi ko pa yan nakita dati kaya wala pa itong kapantay. Parang yung tinatawag na COVID inflation. Ginagawa nila yan para tumaas ng 1 katlo. Tapos pag bumaba ng 10, sasabihin ng tao, oh, mura na ulit. Tama yan. Well, nawala yung mga mitigation fees na binabanggit ko. Hinamon ng bagong administrasyon. Itong mga CARB o yung mga requirements ng California Resources Board. Kaya pansamantala, wala tayong bayad na yun. Permanente na ba yan? Sana hanggang sa dumating ang susunod na teknolohiya. Pero ang pagkawala ng mga mitigation fee na ito ay nagbaba, alam mo, tiyak na nagbaba ng bahagi nito. At nung bumukas ang mga supply chain pagkatapos ng COVID, naging stable ang mga presyo. Bumaba ba sila? Ang kapansin-pansin lang na pagbaba ay sa mitigation fee. Kinailangan din namin harapin ang taripa, pero hindi ito kasing taas ng mitigation fees ng Air Resources Board. Kilala ko ang maraming tao na hindi naman tuluyang nagsara pero alam mo yon, hindi lahat ay kayang mabuhay sa ganung taas ng gastos. Kasi hindi lang naman sa gastos sa towing yon, may gasolina pa. Oo. Umaabot ng $7 ang diesel para lang makapagpatakbo. Mas limitado na ang uri ng mga kliyenteng hinaharap ko ngayon. Nung una akong nagsimulang magbenta ng ganitong klase ng kagamitan, alam mo, kaya kung hindi ako sigurado kung masasabi ko ang eksaktong porsyento. Pero marami talagang independenteng operator nun. Mga may-ari ng 1 o 2 truck, alam mo na, malilit na negosyo na gahol para sa auction o kaunting kliyente lang. Kaya nilang mabuhay ng ganun, di ba? Oo. At pagkatapos, alam mo na, may industriya dun nun pero halos nawala na. Wala na rin halos mga negosyong pinapatakbo ng isang tao tulad dati. Malaking bahagi yun nung gumpisa, siguro umabot ng 20 o 30%. Grabe pare, may nakausap kaming commercial repo guy na umupo dyan sa upuan mo mga 3 o 4 na linggo na nakalipas. Espesyal siya, isa sa malalaking commercial repo guy. Ano pangalan niya, Eric? Eric. Sige, Eric. Mulakay H. Nakalimutan ko. Hios. Palagi kong napagkakamali ang apelido niya, pero ito ay Miss. Oh, Eric Mize. Ako si Eric. Miss. Sige. Yung lalaking yon. Oh, binenta namin sa kanya. Binenta namin sa kanya ang isang DTU unit, hindi pa ganun katagal ang nakalipas. Maganda yon at inaalagaan niya talaga. Sa tingin ko, may Lando 2 siya at ilang flatbed. Pero oo, grabe ang kaalaman niya. Hindi ko akalain na ganun pala ang mundo ng repo, kaya binigyan niya ako ng linaw tungkol doon. Sabi niya, hindi mo aakalain pero isa sa pinakamalaki sa bakuran niya dahil sa dami ng repo ay mga tow truck. Oh, flatbed. Tama ba? Flatbed. Sabi niya flatbed. Oh, interesado akong malaman. Hindi ko masasabi na ganun na kabigat sa amin. Napapansin ko nga na tumataas ang mga repossession. Pinakamasama na ba ito? Di ko masasabi. Pero kung si Eric ang gumagawa niyan at marami siya niyan, malamang alam niya. Oo. Dahil hindi naman lahat bumabalik sa amin. Minsan napupunta sila sa auction. Hindi namin nakikita lahat ng bumabalik. O sa bangko o kung saan pa man na ganun. Oh, auction ng bangko, baka di na bumalik sa dealer. Oh, kadalasan hindi na nga. Sige. Ginagawa niya lahat mula sa pagre-repo ng MRI machines at iba pa, pati kakaibang bagay. Pero oo, sinabi niya sa akin, 20 ba? Nagkakamali ba ako? Sigurado akong narinig ko ang 20. May ginawa kaming trabaho. Tinawagan niya kami at binigyan namin siya ng presyo para buhatin ng 80,000 pound na forklift.
Hindi ito mukhang 80,000 kaya nagduda ako, pero 80,000 pound na pala. Binuhat namin, nilagay sa trailer at dinala sa bakuran niya. Akala ko talaga noon, normal lang yun. Kasi palagi naman kami nakakakuha ng ganun. Alam mo na, dahil hindi naman ito nasira or kung ano paman, kaya kailangan nila itong buhatin at ilagay. Tapos habang kausap ko siya, nalaman ko na nirepo pala yon, isang voluntaryong pagrepo. Tapos nagkwentuhan na lang kami, hindi ko alam na pwede palang irepo ito. Sabi niya, oh pare, kaya akong irepo kahit ano, ako ito, ganyan, ito ang track ko. Nag-uusap kami. Sabi ko, interesting itong taong to. May sinimulan akong podcast, gusto ko bang sumali dito? Pinakayusapan ko si Alex, natanong rin siya tungkol sa trabaho nung Biyernes. Tinanong siya ni Alex ng gabi at agad siyang pumayag, gusto pa niyang gawin agad. Sabi ko, masyado namang maaga. May nagrekomenda sa kanya sa akin bago kami matapos mag-usap ng araw. May isip ko rin kung sino. Pero oo, siya yon. Kilala niya talaga si Omar. Si Omar ba yung lalaki para sa akin? Magkatabi ang bakuran nila ni Omar sa Titan. Naalala niya ako at tinawagan. Sabi niya, uy, dati ka nagtrabaho kay Omar. Sabi ko, sino ba to? Doon nagsimula yung kwentuhan namin at doon din nagsimula yung trabaho. May iba akong na-refer sa kanya pero siya talaga ang pinakamagandang referral. Tama ka, magaling siyang katrabaho. Noon, hindi ko pa siya kilala. Oo, repo guys siya pero alam niya ang rigging dahil napanood yung mga video ko tungkol sa synthetics at working load limits. Sabi ko, repo ka lang pero ang galing mo. Alam mo ang ginagawa mo. Siyempre. Minsan nalilito ako, alam mo, kapag may isip ko ang repo, may isip ko yung malilit na truck na kumukuha ng tao. Hindi kotse. Hindi. Nire-repo nila ang lahat ng klase ng. Malakay, nirerepo ng taong to ang mga truck na may trailer. Oo. At mga kagamitan din. Mga excavator. Mga forklift, kahit ano pa. Pare, ang lupit nun. Tinanong ko siya, pinangalanan niya lahat ng naripo ko. Sabi ko, paano printer? Sabi niya, oo, nakaripo na rin siya ng malalaking office printer. Sigurado ako. Sabi niya, kung kaya mong bilhin, kaya akong irepo. May punto siya dahil pwede kang mag-default sa kahit ano, hindi lang truck. Sa tingin ko, magkaibigan sila ni Louis Sharples. Isa siya sa mabubuti niyang kaibigan. Sa tingin ko siya ang nagpakilala sa akin nung una. Hindi ko alam na kaibigan pala siya ni Omar. Pero lahat ng mga taong yon magkakakilala sila. Oo, magkakakilala sila. Dati siyang nagtrabaho sa United. Dati was one of manager. work for Greg. Si Louis Sharples ang nagtrabaho sa United. Umalis siya at nagtayo ng sariling kumpanya. 2 ang truck niya noon. At tingin ko nandyan pa rin ang pulang truck niya, tama? Kinuha ko lang yan pang trade, binentahan ko pa siya ng isa para kay Louis. Nakilala ko si Louis nung 1,000 na 188 o 89. Dati siyang nagtatrabaho sa Cal's Towing sa Yucaipa. Si Cal ay isa sa una kong customer at malaking tagahanga ng Vulcan. Nandun din si Louis noon, medyo mas bata siya kaysa sa akin. Matagal akong walang balita sa kanya pero natagpuan niya ang sarili niya sa heavy-duty na negosyo at naging mahalaga siya ron. Kaya maswerte ako nakatrabaho ko siya kamakailan. Oo, matagal na talagang magkakilalang mga yan, pare. Ang galing ng pagkakataon. Maliit lang talaga ang mundo, di ba? Oo, mabait talaga siya. Maraming magagandang kumpanya ang nagsimula kay Cal, gaya ng sabi ko. Si Gary, anak niya na namatay sa COVID, ang nag-manage ng Cal's ng ilang taon. Ngayon, Noah na ang namamahala. At meron din siyang kapatid na lalaki na si Tony. At si Tony ang nagpatakbo ng Club Towing Service. CTS ang tawag nila doon. Oo, Club Towing Service. Maganda rin silang kumpanya at silang nagpatakbo sa Mentone hanggang Big Bear. Kaya mayroong isang buong grupo nila na galing sa Cal's na naging mga profesional at nagsarili ng negosyo. Alam kong hawak mo ang SoCal pero gaano kalawak talaga? Sinusubukan namin. Naisip ko lang, gaano kalawak ang abot mo? Nagtanong ako kasi sa posisyon namin may kilala kaming mga nasa towing mula sa iba't ibang panig ng mundo. May kaibigan ako na bumisita dito at alam mo na, magkaibigan na kami ngayon. Taga Chacon Towing siya sa Texas. Sige, interesado sila sa rotator nung binibenta pa namin yung itim at pulang unit, luma ni Dave. Nabanggit ko, di ko alam paano napasali ang tow industries, pero nabanggit niya ang tow industries. Sabi ko, bro, nasa Texas ka? Oo. May mga tao ka bang galing sa ibang estado? Nakikilala rin kami ngayon sa parang ang nakikilala kanila, 'di ba? Noon, bago ang internet, mas lokal lang talagang eksena. Kapag malaki ang advertisement mo sa magazine, napapansin ka. Ang advertising namin na 'yon ay online na. Kaya kahit saan kami nakakarating. Kaya online na ang mundo ngayon. Tama, gaya ng Facebook Marketplace. Nakita ko ito kahit saan, 'di ba? At mga podcast at mga video mo, mga YouTube video mo, 'di ba? At mabait ka pang banggitin kami. Ilang beses akong nag-livestream sa bakuran ninyo noon. Lahat ng mga bagay na 'yon, parang sobrang napapasalamat ako. Alam mo yung mga bagay na 'yon, nabibigay sa amin ng excitement. Gawin natin 'to. Kaya. Oo, kaya kapag may naririnig sila, alam mo yan, parang, uy, tow industries, i-google na natin sila o tingnan natin. Kaya marami talagang usap-usapan dito sa negosyo na to, di ba?
Isa ito sa mga negosyong dapat tama agad sa umpisa, lalo na kung nagseserbisyo ka sa tao dahil maliit lang ang mundo rito kapag may umalis. Katulad ng tatay ko pare, may kasabihan siya, hindi ka magkakaroon ng pangalawang pagkakataon para mag-iwan ng unang impresyon kapag hindi naging maayos. Kumalat agad ang balita sa araw din yon. Problema yan. At alam mo, laging hamon yan pagdating sa mga gamit na second hand, di ba? Kasi hindi naman laging perpekto yan pag alis. At siguro dun yung parte na meron tayong, alam mo na, kung meron man. Oo, gaya ng kahit anong gamit na second hand. Oh, mahirap lang talagang ibenta kasi naaawa ka rin sa taong bumibili, may mga inaasahan siya. At kapag hindi niya gusto, sinusubukan mong gawin lahat. Pero kailangan mo ring siguraduhin na hindi ka dehado sa bawat pagkakataon. Umaasa kang makuha ng tao ang binayaran niya at masiyahan siya sa binili. Kaya sagot sa tanong mo, nakabenta na ako. Nagbebenta kami sa ibang merkado. Nakabenta na ako ng ilang truck sa China. China? Oo, may malaki akong order nung una akong lumipat dito, nung huling bahagi ng dekada 80. Nakabenta ako ng 110 truck sa Taiwan. Nagulat ako na hindi ka nagretiro agad dahil sa isang order na yun pa lang. Akala ko magre-retiro na ako dahil sa pangako nila. Pero bigla silang tumigil matapos ng 3 buwan. Marami kaming ginawa, kinopya nila, at hindi na sila bumali. Yan din ang iniisip ko. Alam mo, nakakatawa kasi may nakita ko lalaki sa Facebook at parang produkto talaga ni Miller ang gamit niya. O naisip ko baka binibili nila, kinokopya at sila na lang gumagawa. May kwento ako tungkol dyan ngayon, susubukan kong paikliin. May isang lokal at kagalang-galang na towing operator na nakakita ng ilang kagamitan. Mga 25 at 35 toneladang Vulcan Wrecker units yon. Kinontak niya ako para tanumin kung gusto ko silang bilhin. At sabi ko, alam mo, anong taon ginawa ang mga kagamitang ito? Sabi niya, mga O2 yan. Sabi ko, sige. Sabi ko, alam mo, padalhan mo ako ng mga litrato ng mga ito. Kaya pinadalhan niya ako ng mga litrato ng mga unit na ito at lahat sila ay kulay kahel. Pero naalala ko, sabi ko, alam mo, nag-order ako nung 02 ng halos ganun karami. 10 unit na kulay kahel ang in-order ko noon. Hindi ko alam na kahel pala sila kaya tumawag ako sa pabrika, sa Miller. Doon ginawa at ipinadala mula North Carolina tapos napunta sa Nigeria. Tinawagan ko si Brent Mornahan ng Vulcan, kinatawan ko sa Miller at tinanong kung anong kulay ng mga truck kasi hindi ko matandaan. Hindi sila dumaan sa tow industries, diretso binenta mula pabrika. Ano raw kulay ng unit na napunta sa Nigeria? Sabi niya, kahel. Ngayon ay 2024 o 2025 na. Ito na ang mga modelong 02 na ito. Tinanong kong customer, sabi ko, itong mga unit na ito, wala na sa mga truck. Paano sila nakabalik dito? Sabi niya, binili ko yan sa tingin ko sabi niya, binili ko yan sa Lebanon. Sabi ko, sabi niya, oo, di niya alam kung paano. Pero di rin niya alam kung buo pa yung truck mula Nigeria hanggang Lebanon. Binili niya yon doon ng mas mura, tapos dinala pabalik para ibenta at gamitin dito. Kaya parang nilibot nila ang buong mundo. Ikot ning buhay. Siguro kung tama ang pagkakaalala ko, mga 10 o 15 units lahat-lahat. Itong customer na ito, meron siyang 10 o 8 yata. Binili niya ito ng maramihan na walang truck at gagamitin ng iba para sa sarili. Ipapabenta niya sa akin ang natitira. Alam mo, luma na yung mga kagamitan. Kaya ang tanong, binili mo sila? Ako? Hindi ko sila binili kasi akala niya, alam mo yon siguro, akala niya mas mataas ang halaga ng mga yon kaysa sa iniisip ko. Nangalisin ko ang mga yon at ikabit sa truck. Second hand na kagamitan na yon. Di ko naisip na magiging kompetitibo sa presyo yon. Pero para sa end user na may body at baka may truck din, tingin ko meron naman. Sinabi mo ba sa kanya, bro, ako nagbenta niyan dati? Oo, nasabi ko. Ang astig nun. Sabi ko, kilala ko mga truck na yon. Naalala ko pa pangalan ng English na negosyanteng, si Oliver Slatin. 22 taon na ang lumipas. At naalala mo pa yon? Oo. Siguradong naalala ko siya. Pinapasulat niya ako ng mga 300 quotes araw-araw para makuha ang tamang deal. Broker siya, kaya pinapapresyo niya yon sa akin. Tapos lagi niyang pinapabago o pinapalitan ng gawa ko. Mga 300 beses ko yung sinubukan bago niya sabihing, handa na tayo. Doon ko natutunan mula sa order sa Taiwan na mahalaga ang pagpupursige sa export order. Pwedeng tumagal pero baka makagawa ka ng mas maraming quotes at tumaas ang tsansa mo. Alam mo, hindi ko na ilalagay ang eksaktong bilang, pero sabihin nating 1 sa 50 lang ang natutuloy. Parang lottery ticket din yan, di ba? Baka ikaw ang manalo kaya. Magka-edad kayo ni tatay at pareho pa ng birthday. Alam ko na ang sagot dito.
Sabi ni tatay sa podcast, mamamatay na lang daw siya sa opisina at hindi magre-retiro. Nadoble ko na ang negosyo at kaya ko naman kahit ano, pero ayaw pa rin niya magretiro. Ano kaya mangyayari sa tow industries? Sa tingin mo ba maayos habang ikaw pa rin ang namumuno? Dalawa sagot ko dyan, di ba? Alam kong gusto niya makatrabaho ka at ako rin ay tatrabaho kasama anak kong babae. May mga magagaling akong kasamahan doon tulad mo at si Jessica na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa akin. Doon ko rin nakilala ang asawa ko. Alam mo, pamilya kami, katulad din ng, alam mo na, katulad ng pagiging pamilya ninyo. Pero ang mahalaga, ang anak ko si Tori, alam mo, na siya ang tunay kong anak, ay nasa negosyong ito at ang makatrabaho siya ay isa sa mga pinakamasayang bahagi ng araw ko. At alam ko na ang tatay mo ay nakakaramdam ng malaking saya. Kapag nakikita niya, alam mo, Karamihan ng araw. karamihan ng araw. Alam mo, natutuwa siyang makitang nagpapatuloy ang naitayo na ninyo sa halip na ibenta ito o tuluyang na lang iwan. Para sa lalaking nag-alay ng buhay dito, alam kong gusto lang niyang makita ang pangalan mo at ang negosyong ito. Alam ko ang Pepe's Towing Service at kilala ko rin si Manny, kapatid ng tatay mo, na namamahala ng isa pang matagumpay na bahagi ng towing group. Ang mga taong ito ay tunay na committed sa negosyo. Pero si Joe, ang tatay mo, lalo na sa towing at kagamitan, ay talagang gusto niyang magpatuloy ang pangalan ng negosyo. At maswerte siya na, alam mo, pakiramdam ko maswerte ako na gusto ng anak ko na gawin ito at alam ko na ganun din ang nararamdaman niya. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit patuloy mo itong ginagawa. Talagang gusto mong bigyan sila ng paalala tungkol dito. May ilang bagay akong natutunan, pakisubukan mong gamitin yon. Tulad ko rin sila, marami akong natutunan sa panonood ng mas batang isipan na nagsasabing kaya nilang gawin ng mga bagay ng iba at mas maganda. Nagbago na ang teknolohiya at may gusto akong idagdag. Oh, parang ganon. Alam ko na ganun din ang nararamdaman niya para sa'yo. Alam mo, nagawa ko ng maayos pero alam ko rin ang edad ko at kung saan ako nahuhuli na. Sa bagong kaalaman, enerhiya at lahat pa, at dala mo yan sa grupo, pati na rin ng mas batang grupo, Alex, dala ng mas batang grupo ang mga bagay na yan sa mga negosyo na ito. Kaya kung mulat ka rito sa palagay ko, tama? Kilalanin mo ang mga bagay na talagang alam mo at subukan mong ipakita yon. Ayaw kong magmukhang matandang ng mamaliit, pero may ilang bagay akong natutunan sa paglipas ng panahon. At alam mo, hindi ko naman sinusubukang pagalitan ka tungkol dito, pero may ilang bagay lang talaga. Medyo sigurado ako, alam kong tama ako dito, kaya subukan mo. Ngayon, ano na ang meron ka? At meron kaming ganong klaseng atmosfera sa opisina namin kung saan, alam mo, nakikinig ako at pinapanood ko ang mga pagbabago na nangyayari. Oo, mas maganda yan kaysa sa paraan na ginawa ko noon. At talagang nagbibigay ito sa iyo ng tawagin nating kasiyahan na malaman na may susunod na grupo at alam nila ang ginagawa nila. Maaring hindi ito pareho ng ginawa mo, pero may maiaalok sila at magpapatuloy yon. Alam kong nararamdaman ni Joe. Pare-pareho lang kayo gumagamit ng kadena, 'di ba? Pagdating namin ni Alex, sinuportahan kong synthetic kaya mabilis itong kumalat. Ngayon, gumagamit na lahat ng synthetic at sling kaya masaya magtrabaho. Alam mo, kasi nagtrabaho ko kasama ang tatay ko. At alam ko na ang tatay mo ay nagtrabaho rin kasama ang sarili niyang tatay. Kaya parang second generation ako, kumbaga. Kahit na, alam mo, tulad ni Joe, mas maliit ang negosyo nila noon at mas maikli ang tinakbo. Alam mo, sina Joe at Manny talaga ang nagpalago ng negosyo. Kailangan kong sabihin na marami kaming ginawa ng tatay ko ng magkasama. Ang grupo ko kasama sina Miguel, Bertha at Joe. Nakuha ko na. Kuha ko na. Ang grupo namin kasama si Jessica, kaya yung sumunod na grupo, itinulak talaga nila sa unahan. At heto tayo, pangatlong henerasyon na. At naniniwala ako ang susunod na henerasyon ang magdadala nito sa panibagong antas. Ang galing nun pare. Sana sa susunod nating usapan malapit na tayo kumabot ng 1 oras. Kaya kung may gusto ka pang idagdag, Gustong-gusto kong magtrabaho para sa inyo. Kung may nanonood nito na interesado, tipong, uy, alam mo yun, kailangan ko ng track or kung ano pa man, paano makokontak ng mga tao ang tow industries, alam mo yan? Oo. Para makipag-ugnayan. Paano mo ako makokontak? Well, kung ito ay hindi Hindi yung cellphone mo, pero parang magaling din naman ako dyan. ginugoogle lang nila ang tow industries. I-google mo lang ang Tow Industries o tumawag sa 323-660-4866 at agad kitang bibigyan ng cellphone number. Medyo maluwag ako pagdating sa pakikipag-usap kahit kanino. At kung siya ay sapat na para sa lahat ng aming mga track, sapat na rin siya para sa kahit sinong nanonood, tama ba? Medyo mataas na papuri yon, alam mo? Sige bro, kailangan mong magsikap para makasabay. Ang saya ng usapan natin, pare. Oh, salamat. Buti at nakita ulit kita, Alex.
Kita-kits ulit kayo sa susunod sa Behind the Boom.